Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 daily devotions. Gusto ko po munang batiin ng happy birthday si Sister Hilda. Maligayang kaarawan po sa inyo. At gusto ko rin batiin sila Sister Lynn and Kuya Enan at sa lahat ng miyembro ng ating microchurch dyan sa Tacloban. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa God's guidance in decision making. So, araw-araw po gumagawa tayo ng desisyon. We have to make sure na yung mga desisyon na ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. You wanna be successful in God's sight? Gusto mo bang maging matagumpay sa paningin ng Diyos? Kailangan tingnan mo yung iyong sitwasyon sa paningin niya, sa perspective niya. Kaya ang mga desisyon na ginagawa natin ay dapat merong gabay ng ating Diyos. So yung pag-aaralan po natin ngayon ay magmumula po sa Isaiah chapter 30 verse 21 to 22. Sabi po rito, "Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, 'This is the way, walk in it.' Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your images covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, 'Away with you.'" Sa Tagalog po, "San man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, 'Ito ang daanan, ito ang daan, dito kayo lumakad.' Talikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyosang yari sa pilak at ginto. Ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihing, 'Lumayo kayo sa akin.'" So, yung unang katuruan po natin, the Spirit teaches us God's ways. Yung banal na Espiritu po, the moment na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, at kinikilala mo siya na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, yung mga pagkakataon na yon, ang Santong Espiritu ay kumikilos sa ating mga buhay. Kumbaga na yung banal na Espiritu nasa atin at kailanman hindi na aalis. Kumbaga forever ka ng paghaharian ng Santong Espiritu. Now, yung role po ng Santong Espiritu sa ating buhay ay upang turuan tayo ng mga pamamaraan ng Diyos. Yung Santong Espiritu po ang nagsisilbing gabay. He is the counselor. Nagbibigay ng advice. Actually, more than that Nagbibigay ng direction sa atin. Kaya sabi rito sa mga talata, whether you turn to the right or to the left, kumanan ka man o kumaliwa, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Kaya nararamdaman natin madalas na mayroong Santong Espiritu nangungusap sa atin. Sasabihin sa'yo, mali ang ginagawa mo. Ito yung dapat mong gawin. At tayo po kailangan nating sumunod sa tinig ng Santong Espiritu. Now, dito po sa Isaiah chapter 30, para malinawan tayo sa background nito, sa konteksto nito, unang mga verses pa lang nito, sinasabi na ng Diyos ano yung problema. Sabi dito, kahabag-habag ang mga mapaghimagsik na mga anak. Ang kausap niya yung bayan ng Israel. Kahabag-habag kayo, bayan ng Israel, declares the Lord. "To those who carry out plans that are not mine." Bakit? Nagpaplano kasi kayo ng mga plano na hindi galing sa akin. Nagsasagawa kayo ng mga bagay na hindi ko naman ibinigay sa inyo, hindi naman instruction galing sa akin. So sabi rito, forming an alliance but not by my spirit. Ibig sabihin, gumagawa kayo ng plano, gumagawa kayo ng desisyon nang walang gabay ng Santong Espiritu. Kaya po yung tema natin ngayon, God's guidance in decision making. Pag gumagawa tayo ng desisyon, dapat merong gabay ng Santong Espiritu. Now, sabi po rito, sa Tagalog po, na nagsasagawa ng panukala, ngunit hindi mula sa akin. Gumagawa kayo ng mga plano nyo, hindi naman galing sa Diyos. Nakikipagkasundo kayo sa ibang mga bansa, ngunit hindi sa aking Espiritu. Upang sila'y makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kaya yung kasalanan nyo, nagpapatong-patong na. Na pumupunta, na lumulusong sa Ehipto, na hindi humingi ng payo. Kasi ang problema po dito, kalaban nila, malaking bansa Babylon. Sasakupin yung bayan ng Israel, yung Judah. Ngayon po, ang issue, anong gagawin nila? May dalawang option sila, hihingi ng tulong sa Diyos, dedepende sa Diyos, magsisisi sa kanilang mga kasalanan, at muling manunumbalik sa Diyos, o magpapakatigas sila ng kanilang ulo, hindi sila manunumbalik sa Diyos, pero hihingi ng tulong sa Ehipto. At yun nga ginawa nila, imbis na humingi ng tulong, magpakumbaba sa harapan ng Diyos, pumunta sa Ehipto, sabi rito, "Who go down to Egypt without consulting me
Hindi man lang kayo humihingi ng payo sa akin, who look for help to Pharaoh's protection, to Egypt shade for refuge. Sabi niya, hindi kayo humihingi ng payo sa akin upang manganlong sa pag-iingat ng Paraon. Pinili niyo pa si Paraon at manirahan sa lilim ng Ehipto. Si Paraon po, yun po yung hari ng Ehipto. Pinagpalit ng bayan ng Israel yung Diyos nila. Kaya po, yung unang katuruan natin, the Spirit teaches us God's ways. Pagdating po rito sa Isaiah chapter 30, dahil ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos gustong manumbalik sa kanya yung bayan ng Israel. Sabi niya, ito talaga yung gusto ko eh. Yung ako yung magbibigay ng gabay sa iyo. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. The Spirit teaches us God's ways. Pangalawa po, the Spirit tells us where to go. Kaya tayo mga kapatid, every time na may ginagawa tayo, kung ikaw ay totoong Kristiyano, pinananahanan ka ng Santong Espiritu, tapos may mga options ka sa buhay, okay, may ginagawa kang mali, laging merong conviction sa iyo, galing sa Banal na Espiritu, huwag mong gawin yan, anak. Huwag ka magpakatigas ang ulo, sumunod ka sa tinig ng Diyos. Pag kumanan ka, kumaliwa ka, lagi tayong may naririnig. Tinig ng Diyos yon na nagsasabi sa atin kung saan tayo dapat pumunta. Ano yung dapat nating lakaran? So sabi dito, saan man kayo pumaling sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan. Dito kayo lumakad. So the Spirit tells us where to go. Sinasabi ng Banal na Espiritu kung saan tayo pupunta. At alam niyo po kung saan ang direksyon ng Banal na Espiritu sa atin? Yan po ay tungo sa katagumpayan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka ililid ng Banal na Espiritu sa kapahamakan. Hindi ka ililid ng Santong Espiritu kung saan sasama at papangit ang buhay mo. Ililid ka ng Santong Espiritu kung saan merong kabanalan, merong righteousness, merong kabutihan, kung saan nalulugod ang Diyos, kung saan napaparangalan ng Diyos. Walang masamang plano ang Diyos sa iyo at sa atin, sa ating lahat. Ang plano ng Diyos sa atin maganda, kaya dapat nakikinig tayo sa tinig ng Santong Espiritu. Pag sinabi ng Diyos, hindi yan ang daan, wag kang pumunta dyan. Pag sinabi ng Banal na Espiritu, go this way, ito yung direction patungo sa katagumpayan, doon ka pumunta. Sometimes mahirap, pero kung yun ang daan ng katagumpayan, doon ka pumunta. Kasi yun ang leading ng Banal na Espiritu. Pangatlo po, the Spirit causes us to throw away our sins. Yung Santong Espiritu po, ito yung nagtutulak sa atin upang itapon natin, ibasura natin ang ating mga kasalanan. Kaya sabi po rito, then you will desecrate your idols, overlaid with silver, and your images covered with gold. Sa Tagalog po, tatalikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyosang yari sa pilak at ginto. Ibabasura nyo ang mga iyon at sasabihing, lumayo kayo sa akin. Alam niyo po yung mga Diyos-Diyosan, yan yung mga, sa panahon nila, yung Diyos-Diyosan nila, yung Egypt, Diyos-Diyosan ng Egypt, yung mga allies nila, yung anything other than God, no? Yun yung idols, yung mga pinagpalit nila. Pinagpalit nila si Lord kay Paraon. O yun si Paraon, yun yung idol nila, no? So, kung ano man yung mga idols nila, mga images na yon, trinatrato nila dati yun na gold, silver, kinokoberan yun ng mga palamuti. Pero sabi rito, ibabasura nyo sila. Similar po sa panahon natin ngayon. Kung namumuhay tayo sa kasalanan, yung kasalanan na yun, ibabasura natin. Paano natin tratatuhin yung kasalanan? Sabi po rito, you will throw them away like a menstrual cloth. Alam po yung menstrual cloth? Yung babae pag may menstruation, during that time, wala naman sila mga modern na ginagamit ngayon ng mga napkins, mga pads. Damit lang, parang cloth lang yung ginagamit nila. You will throw them, you will treat them like a menstrual cloth. Minsan, kung isipin mo naman, parang sobra namang kadiri yung Bible. Minsan, parang kadiri yung mga sinasabi ng Bible eh. Kagaya nito, parang yung iba sa inyo, diba, kumakain, kadiri naman yung devotion natin ngayon. Well, that's basically the point. Kaya sabi dito, menstrual cloth. Dapat tratuhin mo yung iyong kasalanan, yung mga idols ng buhay natin na kadiri. Anong gagawin mo sa kadiri? Itatapon. Minsan yung Bible very graphic eh. Alam mo yung graphic talagang bulgar. Para makita natin yung point.
na yung mga idols natin, mga kasalanan natin, chine-cherish natin, nilalagyan natin ng mga palamuti, pilak, ginto. Pero sa harapan ng Diyos, kadiri, dapat itapon mo yan. Treat them like a menstrual cloth. Kung tayo nga mga Pilipino nandidiri sa mga ganitong bagay, minsan sa ganitong usapin, how much more yung mga Hudyo? Alam niyo po, sa may mga menstruation na babae during that time, ang dami nilang rules and regulations. Ang babae na may menstruation, considered as unclean. Yung inupuan nila, considered as unclean. Yung hinigaan nila, bawal mong hawakan yun, considered as unclean. How much more yung menstrual cloth? Sabi ng Diyos, ganito mo dapat tratuhin yung kasalanan. Yung idols ng buhay natin, yung mga sinasamba natin ng mga Diyos-Diyosan. Treat them like a menstrual cloth. Tratuhin nyo sila na parang, pads na hindi mo sasambahin. Bakit mo sasambahin yung menstrual cloth, di ba? Bakit mo yayakapin yan? Bakit mo itatabi sa pagtulog yan? It's a menstrual cloth. Dapat yan itapon mo. So, ibabasura ninyo ang mga yon at sasabing, lumayo kayo sa akin. At magsisimula tayong mabuhay ng may kabanalan. So, bilang application po, number 1, study the Bible through the Spirit. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu upang makita natin ano yung gabay ng Diyos sa atin. Ang salita po kasi ng Diyos, it's a written guide. Written guide, nakasulat na gabay ng Diyos sa atin. Yung Spirit naman, siya naman yung personal guide. At lagi niya tayong ibabalik sa manual ng buhay ang Biblia. Kaya napakahalaga na basahin natin yung Bible ng may gabay ng Santong Espiritu. Maunawaan natin paano dapat tayo magdidesisyon according to the Bible. Pangalawa po, follow the Spirit's direction. Pakatandaan po natin ang sinasabi ng mga talatang ito, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Tinig po ng Santong Espiritu. Binibigyan tayo ng direksyon, binibigyan tayo ng patutunguhan. Kailangan po nating sumunod. Wala pong masamang plano ang Diyos sa atin. Kailangan lang nating sumunod upang marating yung direksyon na inilaan ng Diyos para sa atin. Number 3 po, throw away our sins like a menstrual cloth. Meron ba tayong mga kasalanan na inaalagaan? Meron ba tayong mga idols? Pwedeng ina-idolize natin yung trabaho natin, pera natin, o kung ano pa man, na minsan pinagpapalit natin yung Diyos para sa kayamanan. Yung mga idols na yon, treat them like a menstrual cloth. Alam niyo po, pag binasa niyo to sa Hebrew, yung term po dito, impure thing, menstruous, or sabi po rito, menstruous cloth, she that is sick, having sickness. Sabi rito, dava, ito po yung Greek, Hebrew word nito, sick, special in menstruation. Ang pinakapuntos po nito, pag sinabing menstrual cloth, yung babae kasi, pag merong menstruation, nagkakaroon din ng sakit, yung masakit yung puson, masama pakiramdam, nanghihina. So, basically, yung word na yan, pinagsamang may sakit, tsaka menstruation. So, kaya pag binasa niyo po ibang mga translation nito, tratuhin daw natin yung ating mga idols, yung ating mga kasalanan as something sickening, something that makes you sick. Sino sa atin gustong magkasakit? 'Di ba? Wala. So, ang trato mo sa kasalanan, ang trato natin sa mga idols natin, parang gustong-gusto nating iwasan kasi hindi tayo makatagal. Kasi kapag tayo namumuhay sa kasalanan, nagkakasakit tayo. Sobrang allergic tayo sa kasalanan. Something that makes us sick. Kaya po, we have to treat our idols, our sins, as a menstrual cloth. Napaka-graphic, no? Pero dapat ganun talaga, no? Pandirihan natin. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo, sinasabi ko rin ito sa sarili ko at sa ating lahat. That's how we should treat our sins. We don't cherish our sins. We throw them away like a menstrual cloth. Para po sa ating discussion, why should we treat idols and sins like a menstrual cloth? Bakit dapat meron tayong ganitong perspective na pag namumuhay tayo sa kasalanan, kadiri ang tingin natin? Kasi sa totoo lang, minsan minamahal natin yung kasalanan natin Minsan ine-embrace natin. Kaya nalalayo tayo sa gabay ng Diyos. Sa mga desisyon na gusto ng Diyos na gawin natin, nalalayo tayo. Ngayon, ginagabayan tayo ng Santong Espiritu. At yung Santong Espiritu ang nag-uudyok sa atin, itapo na ang ating mga kasalanan. At lumakad na ayon sa kalooban ng Diyos. So, in your own words, why should we treat idols and sins like a menstrual cloth? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin,
Kausapin natin si Lord. Lord, thank you for being my guide. Whether I turn to the right or to the left, my ears will always hear the voice of the Spirit telling me where to go. So Lord, give me an obedient heart that I may follow your lead. Teach me to be sensitive to the Holy Spirit. Help me to treat idols and sins like menstrual cloths, something I need to throw away. In Jesus' name, amen and amen. So gabayan po tayo ng ating Panginoon ngayong araw sa lahat ng ating mga desisyon, palayo sa kasalanan at palapit sa ating Diyos. So salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating channel. I hope marami po kayo natututunan, at kung may natutunan kayo sa devotion na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.